Dominant Protector. Credit to the author. 1061-70. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar ito, ay tunay na hindi sinasadya. Hiram sa Aryan, may mga loan shark sila dito. Naiinip na sabi ng binata, tanungin mo sila mamaya, busy ako ngayon sa pagtaya, kausapin kita mamaya. Dapat kanina mo pa tinatanong, busy ako. Hindi, kapatid, huli na ang lahat. Hindi na makapaghintay si Randy hanggang matapos ang taya. Huli na iyon para tumaya siya. Manong, humiram ka na lang ng pera sa arena. Ang pinakamaraming pwede mong hiramin ay 500,000, pirmahan mo lang ang ilang papel at tapos ka na. Naiinip na sabi ng lalaki, ngunit kusa. Kung magmumukha siyang masyadong madamdamin, maghahinala si Randy. Gaya ng inaasahan, habang ginagawa niya ito, mas nag-aalala si Randy. Wala na siyang pakialam, pagdating ng collector ay humiram siya ng pera. Ang ganitong uri ng pagkakataon ay talagang mahirap makuha, ito ay tiyak na kumita. Kailangan ito ni Randy. Ngunit hindi ka maaaring humiram ng pera ng ganoon kabilis, kailangan mong tawagan ang collector ng isang miyembro ng kawani at ihanda ang mga pamamaraan upang makuha ang pera kay Randy. Ang iba ay nagpatuloy sa kanilang mga taya habang nagpapatuloy iyon. Ang pinakamasakit sa kanya, habang dumarating ang pera sa kanya, nagsimula na ang laban at hindi na siya makakapusta. Ibig sabihin, kailangan niyang maghintay sa huling laban. Nagsisi siya ng sobra, bakit hindi siya nanghiram ng pera kanina, nawalan siya ng pagkakataon. Bakit naniwala itong si Randy na siguradong kikita siya ng perang ito? Dahil ang parehong sitwasyon ang nangyari, ang pulang dragon ay ganap na winasak ang puting tupa na ito, na natatakpan ng mga sugat. Lumaban si White Sheep, ngunit mahina ang kanyang mga suntok. Hindi talaga siya tugma, at ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng mga lilang at berde at pula. Go Red Dragon, go! Naghiyawan ng mga tao, ang mga taong ito ay tumaya sa kanya, at ang dragon ay hindi nabigo. Nanalo siya, napakabilis. Si Randy ay lubos na nagsisi. May Red Dragon ba ang ikatlong laban? Kung tutuusin, hindi ba mawawala ng malaking pera ang amo kung magpapatuloy ito? Papalitan ba ang dragon? Walang alinlangan, nanalo muli ang dragon, at lahat ay nagsaya. Ang tupa ay pinatay. Ito ay hindi peke, ito ay totoo. Dumating ang tagay, at ang pera ay nagmula sa pagsisikap ng dragon. Naramdaman ng lahat ang pagkulo ng kanilang dugo, dahil nakakuha sila ng malaking kapalaran mula lamang sa laban na ito. Naramdaman ng lahat na ang dragon ay mapapalayo, ngunit may nangyaring hindi inaasahan. Si Tay-Dragon ay hindi lumabas ng arena, ngunit nagpahinga sa tabi nito. Nangangahulugan iyon na siya ay nasa susunod na laro. Excited na naman ang lahat, naglalaban na naman ba ang dragon? Hindi ba ibig sabihin ay mas maraming pera? Maya-maya, dumating ang ikatlong manlalaban, isang Black Cat, ang kalaban. Nagsimulang tumawag ang mga tao. Secretary Wang. Ilabas ang lahat ng pera ng kumpanya dito sa aking account, ito ay mahalaga. Oo, lahat ng ito. Sabi ng isang kalbong amo sa kanyang sekretarya. Mr. Son. Kunin mo lahat ng movable assets at funds natin, 200 million. Oo, alam mo kung sino ako? Ipapadala ko lahat ng papeles, kunin mo lang ang pera sa account ko. Sabi ng isang big boss habang kumatok sa telepono. Itay, ako ito. Ilabas ang lahat ng pera sa bahay, magmadali, ito ay isang malaking deal sa negosyo. Sabi ng isang lalaking mukhang prinsipe. Anak, ang tatay mo, bilasan mo at ibalik mo sa ibang bansa ang pera sa pamumuhunan, ngayon din. Ano? May penalty ang pagkansela sa kontrata, alam ko, who cares? Let me tell you this, you bring that out now and tonight you'll see my name on the top billionaires list. Sabi ng isa pang mukhang boss. Lee, bro. Ako ay Scarface, kunin mo ako ng 500 milyon, hiramin ito. Ito ay isang tao mula sa mafia, humiram ng pera sa mga mapagkukunan sa ilalim ng lupa. Lahat ay gumagawa ng parehong bagay. Alam nilang lahat na ito ang pinakamalaking pagkakataon sa kanilang buhay, ang dragon ay lalaban sa susunod.
Alam nilang ito na siguro ang huling laban niya, hindi siya papaalisin ng amo bukas, mabangkarote siya. Siyempre, walang nag-aalala na ang pangatlong laban ay magdudulot ng peking laban ng Red Dragon dahil walang sino man ang umaasa na gagawin iyon ng amo. Iyon ay, siyempre, binayaran niya ang dragon upang mamatay sa kanyang peking laban. Imposible iyon. Hindi papayag si Red Dragon at mamatay para sa arena, anong silbi ng pera noong namatay siya? Siya ay isang dalubhasang mandirigma, isang Diyos ng arena. Si Randy ay hindi sigurado kung dapat niyang ilagay ang lahat ng 500 grand, ngunit ngayong nakita niyang lahat ay nababaliw na humiram ng pera maging ang binata, na naglagay ng 1.2 milyon, lahat ng kanyang pera. Ang nagtitinda rin ng baboy, nilagay lahat ng 600,000. Hindi na napigilan ni Randy. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at inihagis lahat. Naisip ni Randy na dahil tiwala ang lahat, hindi magkakamali. Gayunpaman, nalampasan ng ikatlong laban ang inaasahan ng lahat. Malakas ang Red Dragon, oo, lumaban siya na parang totoong bayani, pero hindi rin mahina ang kalaban. Hindi siya bumagsak kaagad tulad ng mga nauna sa kanya. Siyempre, hindi gaanong nag-isip ang mga manunood sa pag-iisip pabalik sa kahapon, ang kalaban ng Red Dragon ay matigas din, ngunit natalo pa rin sa huli. 10:62. Ang lahat ay medyo nag-aalala, ngunit sa karanasan kahapon ay hindi sila masyadong natakot. Si Randy, gayunpaman, ay bumaling siya sa nagtitinda ng baboy, bakit hindi madaling manalo ang dragon ngayon? Parang malakas din ang manlalaban doon. Huwag kang mag-alala, kahapon pa rin huling laban, pagkatapos ng lahat, ang kalaban ay dapat maging malakas para ma-excite tayo. Mahinahong sabi ng nagtitinda ng baboy. Oh! Tumango si Randy, nag-aalala. Ngunit, natapos ang ikatlong laban sa hindi inaasahang paraan. Pagkatapos ng ilang mabibigat na tama mula sa pusa, nagsimulang umikot ang Red Dragon, nahihilo. Napasigaw ang karamihan sa takot. Hindi nila akalain na ang dragon ay mabubugbog ng pusa. Go, Red Dragon! Go, Red Dragon! Ang mga tao ay nagsimulang magsaya sa pagkabaliw, hindi naniniwala na ang dragon ay mahuhulog. Kung tutusin, medyo nakaranas din siya ng ilang suntok kahapon, ngunit nanalo pa rin ng walang duda. Ngunit ngayon ay iba ang gamot kahapon ay strong, ngunit ito ay ginamit sa ilang tog. Ang pakikipaglaban sa isang halos gininto ang klase ng pisikal na practitioner tulad ng Red Dragon ay hindi posible. Gayunpaman, ang nakikipaglaban ngayon sa Red Dragon ay isang mystic mid-phase physical practitioner. Madaling masampal ni Master Lee ang dragon na ito. Ngunit hindi niya ginawa iyon ay masyadong walang katotohanan. Pagdududahan siya ng mga tao, at kaya idiniin niya ang kanyang lakas at ginawang parang nasa paligid siya ng parehong antas ng dragon, na ang dalawa ay magkapantay. Ginamit ni Fighter Lee ang sarili niyang mabagal na bilis, at dahan-daang itinulak pabalik ang dragon. Tila napagtanto ng Red Dragon na ang kalaban sa pagkakataong ito ay hindi normal, ngunit dahil hindi siya isang ganap na golden class ngunit hindi niya alam kung paano mag-analyze ng isang practitioner na kaaway. Akala niya magka-level sila. Siya ay dumanas ng isang matinding tama, ngunit naisip niya na ito ay dahil sa kanyang pagiging pabaya. Inayos niya ang sarili at pinasadahan ng isa pang kamao ang pusa. Isang slam ang tumunog, at ang kanyang kamao ay dumapo sa Fighter Lee, na nagresulta sa isang malaking pagsabog ng tunog. Dahil doon, nabali ang braso ng dragon, wala nang silbi ngayon. Malamig na ngumiti si Fighter Lee. Ano ang isang talunan, iniisip na siya ay ilang matigas na shot kapag siya ay mahina. Kung hindi dahil sa takot niyang maghinala ang mga manunood, patay na ang dragon ngayon. Nagsimulang magpanik ang lahat nang makita nila iyon. Hindi nila alam na wala nang silbi ang isang braso niya, kaya hinihiling pa rin nilang bumalik siya. Go, Red Dragon! Talunin mo siya! Patayin ang pusa! Go Red Dragon! Red Dragon go! Red Dragon! Ang madla ay nagiging ligaw sa matinding lagnat, ibinabato ang lahat ng kanilang pagnanasa sa pagpalakpak para sa dragon, gusto nilang basagin niya ang bungo ng pusa. Lahat ng pera nila ay nasa lalaking ito, kaya kung matalo siya ngayon, mawawala sa kanila ang lahat. Lalong pinagpawisan si Randy, hindi niya akalain na mabubugbog ng biglaan ang isang kabayanihang dragon, parang hindi siya mananalo. Mangyaring huwag mawala. Si Randy ay nanalangin ng buong lakas, ngunit walang nagbago.
Si Jerwin, sa kabilang banda, ay tuwang-tuwa habang humihigop ng kanyang red wine, tinitingnan ang eksena. Not bad, Fighter Lee, marunong siyang kumilos. Tama, congratulations, Master Jerwin. Congratulations. Ang laban na ito ay magdadala sa iyo ng higit sa 5 bilyon sa iyong account. Talagang hinangaan ni Scorpion si Jerwin ngayon, ang galing talaga nitong kumita ng pera. Siyempre, hindi mo ba alam kung sino ako? Ito ang uri ng bagay na pinakamagaling ko. Sabi ni Jerwin, masaya. Bahagi na siya ngayon ng mga Firewolves, at mas malaki ang pangalan niya kaysa sa kuya niyang si Anjan, ngayon. Isa siya sa mga pangunahing pinansyal na haligi ng grupo. Totoo yan, nagtatrabaho sa iyo, Master Jerwin, ito ay isang karangalan. Ang propesor ay nagsimulang dilaan din ang kanyang puwet. Ito ay hindi maiiwasan pagkatapos ng lahat, kung sino ang kumita ng pera ng mga Firewolves, ay kung sino man ang big shot. Ang pananaliksik ng propesor ay nangangailangan din ng suporta ni Jerwin. Si Jerwin ang may pinakamalaking lakas ng loob sa lahat ng taong nakilala niya. Ang pagdadala ng mga tao sa arena at paggawa ng mga eksperimento tulad nito. Hindi ito isang bagay na kusang loob na gagawin ng mga Firewolves. Magdudulot ito ng malaking problema kung gagawin lang nila ang mga bagay sa ganitong paraan. Pero dahil may mga scapegoats sa paligid, walang pakialam ang Propesor Total, ang kinikita ng arena ay lampas na sa inaasahan nila. Ang target na itinakda ng mga Firewolves para kay Jerwin ay 1 bilyon sa isang taon gamit ang arena na ito. Ngunit hindi pa isang buwan, at kumikita na si Jerwin ng 5 bilyon. Ito ay isang nakakabaliw na halaga, at ito ay isang pagtatansya lamang. Sino ang nakakaalam kung magkano talaga ang pera? Sa ilalim ng mabibigat na suntok ng Black Cat, sa wakas ay nasuntok ang dragon. Sumikip ang kanyang dibdib, mukhang seryoso, at kung mabubuhay pa siya ay isang himala. Natahimik ang lahat. Ang karamihan ay hindi alam kung ano ang sasabihin. Hindi nila akalain na ang makapangyarihang dragon ay matatalo ng ganito. Hindi man lang sila nag-cheer na tumayo siya dahil parang hindi pwede. Ang buong tadyang niya ay nabasag, napipi. Hindi siya makabangon para iligtas ang kanyang buhay. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakikita, ngunit kailangan nilang tanggapin ang resulta dahil itinaas na ng pusa ang kanyang mga kamay, at natapos na ang laban. Nanalo siya. Pagkatapos ng ilang katahimikan, ang mga tao ay sumabog sa sakit at sumpa. Lahat, halos lahat, ay tumaya sa dragon para manalo. Sinong nasa tamang pag-iisip ang tataya para sa pusa? Kaya't natalo silang lahat, at lahat ng mayayamang tao ngayon ay nabaon sa utang. Ang iba ay nagtatakip sa kanilang dibdib, ang iba ay umiiyak, ang iba ay gustong mamatay. Hindi alam ni Randy kung paano magre-react. 500,000 ano ang dapat niyang gawin para maibalik iyon at maibalik. 20,000 lang ang ipon niya, para sa Reg Along kasal ni Claire sa anak niya. 1063. Nang hindi alam ni Randy ang gagawin, may nagdala sa kanya sa isang opisina sa likod ng arena. Randy, humiram ka ng 500 grand sa arena. Kailan mo balak bayaran iyon? Sabi ng alakda na may matandang mukha. Nakatanggap siya ng mga tagubilin mula kay Master Jerwin para mabilis na tapusin ang bagay na ito, kailangan nilang ipagdiwang ang pagkapanalo ni Fighter Lee. Hindi alam ni Randy ang sasabihin. Hindi niya inaasahan na ang mga tao ay magsisimulang hilingin sa kanya na ibalik ang pera pagkatapos ng laban. Ngunit, 500,000. Walang paraan na mabubunot niya iyon, sobra na iyon. Malaking halaga iyon para sa kanya. Itong pera. Hindi ba't napanalunan na ninyo ito? Siguro. Paano kung hahayaan mo na lang? First time ko lang, hindi ko alam ang rules. Maingat na sabi ni Randy. Ha! Tuwang-tuwa ang Little Scorpion sa mga salita. Ha. Sabi ko, Randy, ikaw na matanda, sira ka na ba? Oo, binawi namin ang pera, pero natalo ka sa taya. Kapag nanalo ka, papayag ka bang huwag itago ang pera? Ako. Hindi nakaimik si Randy. Oo, natalo siya ngayon, ngunit itatago niya ang pera kung siya ay nanalo, ito ay pareho. Randy, alam ko ang lahat tungkol sa iyong impormasyon. Maglabas ng 500,000 at walang mangyayari. Malamig na ngumiti si Scorpion, kung hindi, huwag mo kaming sisihin sa aming ginagawa.
Marami kaming nakatutok sa karangalan sa arena na ito, at hindi kami nagwawalang bahala. Huwag mong isipin na may pagkakataon kang makaalis dito. 5 araw ang mayroon ka, o kukuha kami ng mga tao na dalhin ang iyong buong pamilya sa arena. Ang kanyang pamilya, sa arena. Naramdaman ni Randy na nanlamig ang kanyang puso sa mga salita. Ikaw. Sinasabi mo na dalhin mo ako sa arena. Huminto si Randy. Paano siya makakalaban sa arena na may katawang katulad niya, mamatay siya sa isang tama? Hindi ikaw, ang buong pamilya mo papunta sa arena. Hey! Tumawa ng malupit si Scorpion. Halos lumuhad si Randy sa takot sa banta. Natakot siya, sobrang takot. Ibang-iba ang lalaking ito sa mga normal na thug. Nakilala niya ang mga normal na gangster sa mga palengke na humihingi ng pera, ngunit mayroon silang bottom line, at higit sa lahat ay makakaistorbo sa iyong negosyo, hindi sila papatay ng sinuman. Ngunit iba si Scorpion, nakita ni Randy ng sarili niyang mga mata kung paano namatay ang 3 tao sa 3 labanang iyon, mga buhay ng tao iyon. Alam ni Randy na ang banta na ito ay hindi isang walang laman na banta. Kayo. Gumagawa kayo ng mga ilegal na bagay. Nagpupumigla si Randy. Ano? Ilegal. Haha. Nagsimulang tumawa si Scorpion, maaari kang tumawag ng pulis, ngunit tandaan kung ano ang kahihinatnan nito. Kami ay isang kriminal na organisasyon, hindi isang grupo ng mga magnanakaw. Maaari kang tumawag ng pulis, ngunit malalaman mo kung ano ang mangyayari. Ang iyong asawa at anak na babae ay ibebenta sa isang lugar sa timog, at alam mo kung ano ang mangyayari doon. Haha. Naramdaman ni Randy ang panginginig ng kanyang katawan, ang lalaking nauna sa kanya ay isang demonyo. Tinakot siya nito sa kaibuturan, higit pa sa kamatayan. Iniisip pa lang ang kahihiyan na naghihintay sa kanyang pamilya ay hindi na niya ganap na iniisip ang tungkol sa pulis. Sa puntong ito, dinala ng isang alipin ang patay na bangkay ng dragon sa opisina. Scorpion bro, anong gagawin natin sa patay na lalaking ito? Tingnan mo kung mayroon siyang magandang organo, gupitin mo at ibenta. Ihagis mo sa mga buhaya ang iba. Sabi ni Scorpion sabay tingin sa bangkay. Oo, Scorpion bro. Inilabas ng Alapiers ang katawan, sumusunod sa utos. Nagulat si Randy. Masyadong malupit ang mga taong ito, ibinebenta ang kanyang mga organo noong siya ay patay na. Sila ay masasamang tao. Ngunit pinatibay nito ang kanyang takot, ang mga taong ito ay talagang nangahas na gumawa ng kahit ano. Sa totoo lang, kusa nilang ipinakita iyon sa harap ni Randy, para matakot siya. Kung hindi, kung tatanungin nila si Scorpion kung ano ang gagawin sa mga bangkay araw-araw, mapapagod siya. Randy, 5 araw? Nakuha mo na. 5 araw, o sa arena, pumunta ka. Naiinip na sinabi ni Scorpion, maaari ka nang umalis, huwag mo nang isipin na tumakbo. Magkakaroon tayo ng mga taong maniniktik sa iyong pamilya. Naramdaman ni Randy ang panginginig ng kanyang katawan. Naisipan niyang tumakbo. Siyempre magtatago siya dahil hindi niya magawang mainas ang mga taong iyon, itatapon niya ang negosyo at iiwan si Starfield kasama ang kanyang pamilya, magsimula ng bagong buhay. Ngunit, hindi na ito isang makatotohanang panaginip. Napabuntong hininga si Randy, kailangan niyang umuwi at mag-isip ng kung ano-ano. Talagang pinagsisihan niya ang lahat, hindi na niya dapat pinakinggan ang nagtitinda ng karne. Arena. Dapat hindi na lang siya dumating. Umalis siya sa arena, at nanood si Scorpion na may malamig na ngiti sa kanyang mukha. Ilang sandali pa, Biyernes na. Si Terence ay naghahatid kay Josephine at Trixie sa paaralan araw-araw, at nasasanay na siya sa ganitong buhay. Mukhang natahimik ng husto si Daryl, matapos bugbugin ni Chester. Siya ay higit na mababa ang loob, hindi gumagawa ng anumang abala. Walang pakialam si Terence. Ilang araw na tinitingnan ni Leandro si Daryl, na may mga pasa sa buong mukha. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Anong tanga? Nakikipagtalo sa isang taong hindi mo alam ang kapangyarihan. Ito ang nakuha mo. Mas matalinong tao na ngayon si Leandro, may mga pukana. Siya ay tahimik, ngunit palagi niyang binibigyang pansin ang hidwaan ni na Daryl at Terence. Leandro bro, ang Daryl na iyon ay tila sumuko na. Si Stanley ay nagpapansin din. Isang tanga. Huwag mo siyang pansinin, naramdaman ni Leandro na wala na siya sa antas ng ilang tanga tulad ni Daryl.
Ang kanyang susunod na hakbang ay isang malaki at malaking ganti, hindi isang laro ng mga bata. Masaya si Trixie ngayon nangako si Terence na dadalhin ang kanyang karera ng kotse, pagkatapos ng lahat. Kaya kapag nasa klase sila, palagi siyang excited, namumula ang mukha at paminsan-minsan, nagpapasaya siya. Hindi alam ni Terence kung ano ang iisipin. Mag-asawa siya, pero sa totoo lang, wala pa ang dalawa. 1064. Ang unang dahilan ay naginugol nila ang karamihan ng kanilang oras sa paaralan, at si Terence ay walang magawa sa klase. Sa ibang pagkakataon na magkasama sila, nandyan si Josephine, at si Terence ay walang pagkakataon na mapalapit kay Trixie. Dagdag pa, hindi niya talaga gustong pumunta sa susunod na hakbang kasama siya, hindi iyon magiging patas kay Josephine. Ang una niyang babae ay siya, pagkatapos ng lahat, at sila ay tunay na kasintahan at kasintahan. Mayroon siyang malaki at mahalagang lugar sa kanyang puso para sa kanya. Siyempre, kung handa siyang gumawa ng 3P o kung ano pa man kasama si Trixie, hindi tot-utol si Terence. Hindi siya close-minded, hindi siya magiging killer kung ganoon. Trixie, anong ginagawa mo? Kailangang ipaalala ni Terence sa kanya na nasa klase sila. Hey, wala lang, gusto ko lang gabi na. Excited na ako sa karera. Inaasahan ni Trixie na mas mabagal ang oras dahil malapit na siyang mamatay, ngunit hindi ngayon. Nagawa mo na ba ang lahat ng paghahanda para sa karera? Tanong ni Terence. Maaari niyang gamitin si Rowan para makipag-ugnayan sa mga organizer, ngunit ito ay mas filled ni Trixie kaysa sa kanya. At saka, mas gugustuhin niyang huwag makipag-ugnayan sa lalaking iyon kung maaari. Oo, nagawa ko na ang lahat ng paghahanda at nagparehistro, pati na rin ang deposito. Sinabi ni Trixie, ngayong gabi, ito ang unang karera. Oh, ang deposito. Kumurap-kurap si Terence, hindi ba't 200,000 ito? Saan nanggaling ang pera mo? Alam ni Terence ang kanyang sitwasyon, nagulat siya. Natitiyak niyang mananalo siya, ngunit ang mga organizer ay hindi, kaya ginawa nilang ibigay ang lahat ng deposito, ibabalik ito kung sila ay nanalo. Huwag kalimutan, nakakuha ako ng 5 milyon mula sa idiot na si Iron Fist Wu. Nakangiting sabi ni Trixie. Naalala ni Terence noon na mayroon na talagang malaking pera si Trixie. Ang karera ay mamayang 6:00, at may study hall sa huling yugto. Malinaw na hindi sila makakapunta doon, at sinabi na niya sa Miss at Yasi na sasama siya kay Trixie ngayong gabi. Naimpake na ni Trixie ang kanyang bag, ang layunin niya sa pagpunta sa paaralan ngayon ay hintayin ang kaganapang ito sa gabi. Saan tayo pupunta? Tanong ni Terence nang makasakay na sila sa kotse. Bolong Mountain Road. Paraiso iyon para sa mga magkakarera. Sinabi ni Trixie, alam mo kung saan ito? Hindi sigurado. Umiling si Terence, siguro dapat kang magmaneho. Bumaba si Terence sa kotse at binigyan siya ng upuan. Ginagamit nila ang Audi TT niya ngayon, nakipagpalit siya ng sasakyan sa kanya sa bahay niya kanina. Umupo si Trixie sa upuan at nagmaneho papunta sa kalsada sa bundok, pamilyar na pamilyar siya sa lugar. Ngunit ang lahat ng ginawa niya noon ay manood ng mga karera, hindi lumahok sa mga ito. Naramdaman ni Trixie na talagang kapana-panabik ang karera ng sasakyan, ngunit alam niya ang kanyang antas. Siguradong matatalo siya kung sasali siya sa karera. Wala siyang ganoong kalaking pera. Ang Bolong Mountain Road ay isang tourist spot malapit sa Starfield, at dahil sa kakulangan ng pondo ay pinasara nila ang negosyo. Ang dahilan ay sadyang napakaraming mga bundok sa paligid ng Starfield, at lahat ng mga ito ay mas maganda kaysa sa Bolong Mountain Road, lalo na ang Double Sparrow Mountain pagkatapos ng pag-unlad, na mayroong isang nayo na bakasyonan doon. Natural, wala nang gustong pumunta sa kalsadang ito sa bundok. Ngunit nandoon pa rin ang mga kalsada, kaya kahit na medyo kinakalawang ng walang mga gwardya, ang mga kalsada ay nasa mabuting kalagayan pa rin. Nang walang ibang gamit na natitira, walang gugugol ng pera sa pag-aayos ng mga ito. Ang kotse ni Trixie ay nagmaneho patungo sa bakanteng lugar sa ibaba ng kalsada sa bundok. Marami ng mga sasakyan na nakaparada doon, lahat ay may iba't ibang klase at antas, mula sa pinakamurang hanggang sa pinakamahal sa mga race car. Sa tabi ng bakanteng espasyong ito, may mga grupo ng 3 at 2, lahat ay paikot-ikot at nag-uusap, nag-iinuman, naghaharutan sa mga babae. Karamihan sa kanila ay mga taong may kakaibang buhok at kulay, tulad ng matandang Trixie.
Sa pagtingin sa mga hipster na ito, kinailangang sumimangot si Terence. Sa totoo lang, wala siyang magandang nararamdaman sa mga baliw na kabataang ito, hindi nag-aaral at lumalabas sa karera. Paano naman ang mga magulang nila, hindi ba sila naging disappointment sa kanila? Siyempre, maliban sa mga hindi mainstream na hipsters na ito, mayroon ding mga normal na mamamayan, ang mga big bro at gangster na may mga tattoo at singlet at buzz cuts. Mayroong maraming iba't ibang uri ng mga tao, at nagtipon sila sa kanilang sariling uri. Naroon din ang isang maliit na grupo ng mga may-ari ng high-level na race car, lahat ay nakasuot ng magandang damit at suit, ang mga piling tao sa itaas na pyramid. May mga puting kwelyo, at ilang mayayamang bata mula sa malalaking bahay. Ang lahat ng ito ay mga taong naghahanap ng kaguluhan. Ang kotse ni Trixie ay hindi ang pinakamasama dito, ngunit hindi ito itinuturing na isang magandang kotse. Dumating sila sa bakanteng espasyo, hindi masyadong nakakaakit ng pansin maliban sa ilang hipsters na nakakakilala sa kanyang sasakyan. Trixie sis, nandito ka na. Ito ay ang hipster na si Terence na lihim na kumuha ng larawan mula noon. Oo, tumango si Trixie, handa na ba ang lahat? Oo, Trixie sis, nakipag-ugnayan na ako kay Pete Bro. Ang unang laban ay sa iyo. Sabi ng hipster. Si Pete Bro ang tagapag-ayos ng karerang ito, at may ilang gangster na background. Big shot din siya ng Starfield. Siyempre, lahat ng ito ay basura kay Terence. Kahit na ang mga taong tulad ni Coldy ay walang halaga sa kanya, lalo pa ang isang lalaking may ilang background ng mga gangster. Walang pakialam si Terence, maliit na bilang sa kanya ang 200,000, at tinatimad siyang makipag-usap sa lalaking Pete Bro para makatipid ng pera. Sino ang mga kalaban ko? Tumango si Trixie, nagtatanong. Dahil sa sunglasses na suot niya ay parang big sis siya ng ilang gangster group na nagpapatawa kay Terence. According to the rules, they'd be some newbies as well. Trixie sis, hindi naman sa nagdududa ako sa iyo, pero first time mo sa isang karera. Mabilis na paliwanag ng hipster. 1065. Alam ko. Sabi ni Trixie, walang pakialam. Mas maganda, actually. Kung ang ibang mga racer ay pawang mga pro, hindi siya magkakaroon ng pagkakataon. Ito rin ay para maging patas ang mga tagapag-ayos ng karera ay palaging naglalagay ng mga tao sa parehong antas sa isang laban, dahil kung ang pagkakaiba sa kakayahan ay masyadong malaki, hindi ito magiging kawili-wiling panoorin. Hindi ito magiging kapanapanabik. Natapos ang huling klase ng bandang 4:00, kaya 20 minuto na lang bago mag-6 ang oras ng karera. Nagsimula ng tumunog ang musika, nagsisimula na ang karera. Ang mga kalahok ba ay TT000 at 2B941 mangyaring gumawa ng mga paghahanda. Nagsalita ang isang announcer sa pamamagitan ng mga speaker pagkatapos ng musika. 2B941. Ikaw ang tulala. Medyo naiinis si Trixie sa plato sa Chinese, ang plaka ng lisensya ay parang tinatawag siyang tulala. Kaya siya ay isang 2B ngayon, isang tulala. Ngumiti si Terence, nagkibit balikat, plato lang, bakit ba ang dami mong pakialam? Tara na. Nagda-drive ka. Tumango si Trixie. Noon lang napansin ng hipster si Terence na nanggaling sa co-driver seat, ng lalaki ang mga mata. Ikaw. Hindi ba ikaw ang master racer na iyon? Ha? Tumango si Terence. Oo, asawa ko na siya. Proud na sabi ni Trixie habang nakahawak sa braso ni Terence, masaya sa gulat na mukha ng hipster. Magaling, Francis. Kung siya iyon, siguradong mananalo ka. Magalang na sabi ng hipster. Haha, syempre. Tumango si Trixie at sumakay sa kotse. Pinaandar ni Terence ang kanyang sasakyan, sinunod ang utos ni Trixie, at huminto sa junction ng Mountain Road. Walang masyadong nag-isip sa kanyang Audi TT, dahil ito ang tugma ng mga baguhan, at ang mga sasakyan dito ay hindi masyadong kahanga-hanga. Ang kay Trixie ay hindi man lang binago, kaya hindi ito magiging napakalakas. Tulad ng para sa 2B941, walang nakakaalam kung ano ang hitsura nito. Gayunpaman, ang pagmamaneho ni Terence ay isang bagong mukha, kumpara sa pamilyar na mukha ni Trixie. Nagsimula silang magsaya, sa pag-aakalang si Terence ay isang magandang mukha na mayamang batang si Trixie na nangingisda. Bandang 5:50, huminto ang isang Land Rover, ang plaka 2B941.
Ang Land Rover ay isang mas malaking kotse, ngunit ang mga kasanayan ng racer ay hindi nakakatawa. Nagmaneho ito ng may alarma na bilis, huminto ng may drift sa mismong junction. Ang pag-anod ay napakatindi na mayroon lamang 2 sentimetro bago ito bumangga sa kotse ni Trixie. Napatalon si Trixie sa gulat, gumawa ng tunog mula sa takot. Pinagpawisan siya sa pangyayari na anod lang ang malaking sasakyan, halos hindi huminto sa oras. Naiinis na si Trixie. Sino ang nagmaneho ng ganito? Ibinaba niya ang bintana at galit na galit. Marunong ka bang magmaneho? Anong ginagawa mo, nagpapaanod ka ng ganito? Hey, maliit na babae, napaka-feisty mo. Lumabas ang ulo ng lalaking naka-sunglass, may ngiti sa labi. Wanna get on my car, girly? Let you feel the wind. Mamatay. Umirap si Trixie. Ang kalbong ito ay mukhang driver kahit man lang kung si Trixie ang makakarera sa kanya ay wala siyang pagkakataon. Siyempre, napagkasunduan nila na si Trixie ang magde-drive na inaalalayan siya ni Terence, ngunit sa pagtingin sa kalbong lalaking ito na nakasunglas at alam niyang hindi siya magkakaroon ng pagkakataon. Sumuko siya, Terence, honey, baka dapat kang magmaneho, mukhang magaling ang kalbong tubi na ito. Hey, girly, paano mo nalaman kung gaano ako kagaling, hindi ka pa nakahiga sa kama ko? Sumama ka sa akin ngayong gabi, ipinapangako ko sa iyo na ikaw ay mag-oiks. Sabi ng kalbo na may nakakatakot na ngiti. Ayos lang, magde-drive ako habang yakap-yakap ka. Nakangiting sabi ni Terence. Habang nakayakap sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Trixie, hindi makapaniwala. Sapat na mapanganib ang karera, ngunit gusto ni Terence na magmaneho sa ganoong posisyon. Gaano kadelikado iyon, gusto lang ba niyang pasayahin siya? Ngunit, kahit na sinusubukan lang ni Terence na maging sweet at magbiro, naramdaman ni Trixie ang tamis. Para mapasaya siya, walang pakialam si Terence sa panganib, ito ang nagpasaya sa kanya. Hindi. Masyadong delikado. Umiling si Trixie, paano kung patayin tayo ng sasakyan dahil doon? Hindi ito delikado. Umiling si Terence, walang pakialam. Ngumiti siya, wala pa akong 3P sa'yo, hindi ako pwedeng mamatay. Si Trixie ay isang daredevil mismo, na nagsasabi ng mga nakakabaliw na bagay na tulad niyan, ngunit ang pagpayag kay Terence na sabihin iyon ay nagpamula sa kanya, talaga. Hindi ito mapanganib. Magtiwala ka sa akin, kasabay nito, bumaba siya ng kotse at pumunta sa gilid ni Trixie, para lang makitang napakalapit ng Land Rover hindi niya mabuksan ang pinto ni Trixie. Sumimangot si Terence at kumatok sa bintana, naiinip. Ilipat ng kaunti ang iyong sasakyan, huwag harangan ang kalsada. Sino ka, magandang mukha. Ang kalbo ay halatang asar na kinausap siya ni Terence sa ganoong paraan. Umirap siya, hindi sumunod. Sinabi sa iyo na ilipat ang iyong kotse, hindi mo ba naririnig? Ayaw ni Terence na yumuko sa kanyang level, ngunit iniinis siya ng lalaking ito. Isinara ng kalbo ang kanyang bintana, na para bang wala siyang pakialam. Bugbugin mo, bugbugin mo. Nagsimulang magsaya ang mga kabataan ng ganitong uri ng salungatan ang pinakagusto nilang makita. Maraming dugo sa mga karerang tulad nito, ngunit kadalasang nangyayari pagkatapos ng karera, hindi bago. Bugbugin mo siya. Naghiyawan din ang ibang tao. Natural na walang pakialam si Terence sa mga tagay na ito. Nang makitang ayaw gumalaw ng lalaki, sinipa niya ang sasakyan. Sa isang kalabog, at isa pang kalabog, ang sasakyan ay nabulok na sa mga sipa ni Terence, 2 malalaking kurba sa mga ito. Ang mga aksyon ni Terence ay nagpasaya sa mga tao. 1066. Nakita na nila ang kanilang bahagi ng makapangyarihang mga tao noon pa man, ngunit hindi tulad ni Terence na bumagsak sa sasakyan ng isang tao dahil lang sa hindi sila gumalaw. Tahimik ngayon ang lalaking nakasunglas, hindi niya inaasahan na magiging ganito kitigas si Terence, parang master din siya. Sumili ang lamig sa kanyang mga mata, bagamat natatakpan ng salaming pang-araw, hindi nakikita ng karamihan. Nang makitang sinipa ni Terence ang kanyang sasakyan, hindi nagpatuloy ang kalbo sa pagtahol. Hindi niya iniwan ang kanyang sasakyan, sa halip ay nag-isip siya ng malalim. Ang taong ito ba ay bodyguard ni Trixie? Nagiging komplikado ang sitwasyon. Nagtawanan ng mga taong nakakita sa kalbo na sinipa ang kanyang sasakyan nang mapagtanto nilang hindi siya lumalabas para lumaban. Ang taong ito ay isang manok.
Sinisipa na ng lalaki ang kanyang sasakyan, at hindi man lang siya nakagawa ng kahit isang ingay. Ito ba ang dapat na gayahin ng isang lalaki? Walang silbi. Basura. Hindi ka ba tumatahol kanina? Nasaan ang katapangan mo? Hindi mo ba siya tinawag na pretty boy? Tawagin mo siyang pretty. Tama, sino ngayon ang pretty boy? Yan ang tinatawag na kagwapuhan, hindi katulad ng kalbo ng isang tao. Ikaw ang softball pretty boy. Ikaw ang tubi pagkatapos ng lahat. Sisubog na sana ang kalbo sa galit habang tinutuya siya ng mga tao, ngunit pinigilan niya ito. This wasn't the time to be mad, there were still chances for him to get his revenge. Hindi siya matatalo sa lahi na ito dahil sa galit niya. Tiningnan ni Terence ang kalbo na salaming pang-araw sa kotse, isang maliit ngunit mahinang ngiti sa kanyang mukha. Ang kalbo ay naghinala na kay Terence ang lalaki ay hindi nagre-react pagkatapos niyang sinipa ang kanyang sasakyan, hindi ito isang normal na reaksyon ng lalaki. At hindi ito tumugma sa kanyang personality mula kanina. Si Terence ay naghihinala, ngunit ang kalbo ay medyo nababagabag. Naramdaman din niya na pinaghihinalaan siya ni Terence, ngunit wala siyang pagpipilian. Pumunta siya dito para magmukhang isang gangster na tumakbo sa mga bahaging ito, iyon ang naging inspirasyon niya na magsalita ng ganoon kay Trixie na parang isang tog-hiten sa isang babae. Ito ay para magkasya. Ngunit ang lalaking kasama ni Trixie ay napakayabang na lalaki, sinipa ang kotse pagkatapos ng ilang salita. Isa itong marahas na baliw, at inisip niya kung saan nakuha ni Trixie ang kanyang sarili ng isang galit na toro. Ngunit huli na para magsisi ayaw niyang makipagtalo kay Terence sa ngayon. Kung lumaban sila bago ang karera, makakaapekto iyon sa laban kung kakanselahin nila ang kanilang karera at hatiin ang dalawa sa magkaibang laban, hindi ito ang gusto niya. Matagal niyang hinintay ito, para mapunta si Trixie sa kanyang larangan ayaw niyang isuko ito. Buti na lang insultuhan at tinutuya, basta hindi makakaapekto sa karera, saka makakamit ang kanyang layunin. Sa kabutihang palad para sa kanya, iniwan siya ni Terence mag-isa at bumalik sa kanyang sasakyan ngayong hindi siya nagre-react. Sumimangot din si Trixie, nakasimangot. Ang Land Rover ay mas mabigat kaysa sa kanyang Audi, at sa isang karerang tulad nito ay tiyak na matatalo sila. Ang kalsadang ito ay hindi pa naaayos ng mahabang panahon, at ang Rover ay nasa isang kalamangan kung ito ay makipagkarera laban sa Audi. Honey, maybe we should apply and get a different race. His car. Nag-aalalang sabi ni Trixie sabay tingin sa Rover. Ayos lang. Matamlay na iwinagayway ni Terence ang kanyang kamay. Kadalasan ay nakikinig siya sa mungkahi nito, ngunit pakiramdam niya ay may mali sa kalbong ito. Gusto niyang makita kung ano ang pinaplano niya, syempre. Inayos ni Terence ang upuan ngayon ay pareho na silang makakaupo doon. Pumasok si Terence at sinabihan si Trixie na umupo sa kanya, halika, Trixie. Nang makita ang kumpiyansa sa mukha ni Terence, sumakay siya dahil dito ay parang nagmamaneho siya habang hawak siya. Ito ay, natural, isang mapanganib na hakbang. Kahit na hindi sila nakikipagkarera, ang paggawa nito sa isang normal na kalsada ay isang bagay na hindi dapat gawin ng isa at nasa karera rin sila ngayon. Oh! Nagsimulang maghiyawan ang mga tao. Nakakita na sila noon ng mataas na antas ng pag-uugali sa pagmamaneho, tulad ng lalaking nagmamaneho kasama ang kasamang driver na babae na tinutulungan siya sa labas diyan, ngunit kumpara sa pagkabansot ni Terence, hindi ganoon kalaki ang mga iyon. Magkayakap sa isang apat na armado at apat na paa na estado kung ang isa sa kanila ay hindi magkatugma na magre-resulta sa isang malaking aksidente sa sasakyan. Nakita rin ng lalaking nakasunglas ang eksena, at isang kakaibang tingin ang dumaan sa kanyang mukha. Hindi niya akalain na tatangkain ni Terence ang isang stunt na napakapanganib bagamat, nailigtas siya nito sa problema. Sa ganitong paraan, mas madaling mawala ng kontrol ang sasakyan ni Trixie. Gayunpaman, kung namatay man o hindi si Terence sa karerang ito ay hindi isang bagay na inaalala ng karamihan. Sa karerang ito, marami ang namatay sa loob ng isang taon ngunit walang nagpakalat ng balita ng kamatayang iyon dahil sa mga alituntunin ng paghihigpit. Tumahimik ang lahat, magsisimula na ang karera. Umalangaw-ngaw ang boses sa buong lugar. Ito ay boses ng isang lalaking parang huwes, at isang batang lalaki ang lumapit at tumayo sa di kalayuan sa harap ng mga sasakyan, hawak ang bandila.
Pupunta tayo kapag iwinagayway niya ang bandila, paliwanag ni Trixie, paano natin ito gagawin? Ako na ang magkokontrol sa gas at preno. Tungkol naman sa manibela, gagabayan ko ang iyong mga kamay sa pagmaneho. Sinabi ni Terence. Sige, walang problema. Excited na sabi ni Trixie. Sa totoo lang, ang paggawa nito ay hindi gaanong naiiba sa ginagawa ni Terence ng mag-isa, maliban sa dagdag na panganib na dulot nito gusto lang niyang maranasan ni Trixie kung ano ang pakiramdam ng pagiging isang racer. Nagustuhan din ni Trixie ang pamamaraang ito, at isiniksik niya ang kanyang katawan sa yakap ni Terence. Napaka-komportable niyang ganito, dahil walang gaanong intimacy sa mga aksyon sa pagitan nila maliban sa magkahawak kamay. Ngayon ang una. 1067. Huwag kang gagalaw. Ang Trixie sa kanyang kondongen ay naging sanhi ng biolohikal na tugon ni Terence. Sumimangot siya na may mapait na ngiti. Oh! Natigilan si Trixie, naramdaman niyang may matigas na bagay na tumutusok sa kanya. Naintindihan niya kaagad kung bakit sinabihan siya nito na huwag gumalaw. Namula ang mukha ni Trixie, ngunit medyo masaya ang kanyang puso. Maaaring opisyal na siyang mag-asawa ni Terence, ngunit maraming bakas ng puwersa ang nasasangkot. Kung hindi dahil sa kabutihang loob ni Josephine, sa pagtupad sa postahan na iyon, si Trixie ay hindi magkakaroon ng ganitong relasyon sa unang play. Kaya palagi siyang nag-aalala na hindi siya gusto ni Terence, ngunit tila ngayon ay hindi na kailangan ang pag-aalala. Si Terence ay may interes sa kanya pagkatapos ng lahat. Siguro. Maaari nating subukan ito sa kotse. Matapang na sinabi ni Trixie. Anong pinagsasasabi mo? Gusto mong mamatay? Hindi alam ni Terence kung dapat ba siyang umiyak o tumawa. Ang mga iniisip ni Trixie ay katawa-tawa. Magaling si Terence, ngunit hindi siya nang ahas na gumawa ng isang bagay na nakakabaliw. Baka mamatay talaga sila. Hey. Minsang pinapanood ko ang karerang ito, may gumawa nito sa kotse. Nahihiyang sabi ni Trixie. At pagkatapos? Tanong ni Terence. At pagkatapos ay namatay sila. Awkward na sabi ni Trixie. At gusto mo pa ring subukan. Umirap si Terence. Akala ko magaling kang driver, isang mistake, tama. May chi na nagpoprotekta sa katawan mo. Inilabas ni Trixie ang kanyang dila. Sino ang may oras para tumuon sa chi? Umiling si Terence, ang pagmamaneho ay nangangailangan ng lahat ng iyong focus, at dapat ay natutuwa ka sa adrenaline racing na hatid sa iyo, hindi iniisip ang tungkol sa iba pang bagay. Sige, sumang-ayon si Trixie. Mas komportable na gawin ang mga bagay na iyon sa bahay, ang karera ay isang bagay na dapat ay enjoy ng hiwalay. Hindi ba ito ang kanyang panaginip pagkatapos ng lahat? Namatay ang hilig ni Terence doon dahil sa mga kalokohang sinabi ni Trixie, at pinaandar niya ang sasakyan. Habang ang kaliwang kamay niya ay nakahawak sa manibela ni Trixie, ginamit niya ang kanang kamay niya para yakapin siya. Makinig ka sa mga tagubilin ko mamaya kapag sinabi kong umikot ka. Okay. Tumango si Trixie. 5, 4, 3, 2, 1. Tumunog ang countdown mula sa loudspeaker, at nang umabot sa 1, iwinagayway ito ng batang may bandera. Ang Audi at Land Rover ay sumabog ng sabay-sabay. Maliban sa Audi ay may malinaw na kalamangan dahil ito ay isang tuwid na kalsada. Tumagal ng ilang daang metro hanggang sa magkalapit ang dalawa. Mabilis ang Rover, at hindi nagtagal hanggang sa nalampasan nito ang Audi. Paano kung mas maganda ang sasakyan mo? Kinagat ni Trixie ang kanyang mga ngipin habang mahigpit na nakahawak sa manibela. Walang pagpipilian, hindi ganoon kagaling ang kanyang sasakyan. Ha! Niyakap ni Terence ang kanang kamay ni Trixie, tinapik siya at sinasabing huminahon, ngunit sa gitna ng kanyang pagkadismaya at pag-alog, hindi niya sinasadyang naitapik ang kanyang kamay sa kanyang dibdib. Ang awkward na sitwasyon. Hindi niya talaga sinasadya. Ngunit tila walang pakialam si Trixie. Magmaneho. Bilisan mo, umalis ka. Ngumiti si Terence, hindi nag-aalala. Huwag kang mag-alala, malaki ang sasakyan niya, pero sa sandaling makarating tayo sa kalsada sa bundok ay dehado siya.
Sa kalsada sa bundok, ang ibabaw ay hindi ang pinakamakinis, at ang rover ang nangunguna, ngunit habang ang mga ganitong uri ng mga mountain car ay may lubos na kalamangan sa mga karerang kotse sa isang kalsadang tulad nito, ang mabilis na pagliko ng kalsada sa harap ay magbibigay ng kalamangan sa mas maliit na kotse. Ang rover ay malaki na may maraming lakas kabayo, ngunit ang pagtapak sa gas sa isang ibabaw na tulad nito ay papatayin ang taong nagmamaneho. Kaya hindi inintindi ni Terence ang rover na manguna sa ngayon. Nangunguna na ngayon ang rover, ngunit hindi ito madali. Pinagmasdan ng kalbo ang Audi sa likuran niya. Ayaw niyang masyadong malayo si Terence, kaya hindi siya nagmamaneho sa pinakamabilis na bilis. Kung hindi, mula dito hanggang sa kalsada sa bundok, maaari niyang natapakan ang gas sa 300 km/h sa susunod na 2 kilometro. Nagring ang phone niya, at kinuha niya ito. "Hello," sabi ng kalbo habang nagmamaneho, halatang walang pakialam sa karerang ito. "Little brother, how come I see a guy in the Trixie girl's car? What's his deal?" sabi ng isang lalaki. Ikalawang kapatid, ang lalaking iyon ay dapat na bodyguard na si Thomas na natagpuan para sa Trixie girl. Bumantong hininga ang kalbo, mukhang may kung fu skill siya, pero posibleng boyfriend din niya ito. Mukhang intimate sila. "Sige, patayin mo na lang silang dalawa. Confident ka naman dito, di ba?" Bumantong hininga ang pangalawang kapatid. "Huwag kalimutan kung sino ako ang F1 retired racer sa mundo." Matamlay na sinabi ng kalbo, "Pinaplano ko rin silang patayin ng magkasama, kasalanan niya kung bakit siya nakipaghalo sa anak ni Thomas. Nagtitiwala ako sa iyong kakayahan. Naghanda ako ng helicopter, naghihintay sa tuktok ng bundok. Ihahatid kita para umalis kapag tapos na ang gawa," sabi ng kapatid. "Sige, nasa curve na ako, itigil na natin ang pag-uusap. Hahanap ako ng pagkakataon para patayin silang dalawa," sabi ng kalbo. "Ngunit ngayon kailangan kong maghintay para sa 2 panandaliang punk na ito, dapat ay gumamit ako ng ibang kotse kung alam kong magiging napakabagal nila." Sinuri nga ng kalbo ang file ni Trixie, at alam niyang palagi siyang gumagamit ng Audi. Ngunit kung siya ay sasali sa isang karera ay nakakuha siya ng isang mas mahusay na kotse, hindi ba? Malamang hindi. Iyon ang eksaktong Audi na ginamit niya sa karerang ito. Gaya ng sinabi ni Terence, ang rover ay naging mas mabagal sa curve, mamamatay sila kung hindi sila tumapak sa preno. Ang mga practitioner ay hindi kasama, syempre. Maaaring isang master practitioner si Terence, ngunit naghinala si Terence na ganoon din ang lalaking ito. Siya ay dapat na. Ang perpektong drift na iyon na ginawa niya nang magpa-powerslide siya papunta sa kanila ay hindi isang bagay na magagawa ng sinuman. Perpektong kontrolado niya ang bilis at anggulo, na may anumang pagbabago at nabangga sana niya ang kotse ni Trixie. Kaya naman, bago pa man niya subukang mag-drift, ginawa na ng driver ng rover ang lahat ng kalkulasyon para makamit niya ang ganoong performance. 1068. Ang aksyon naman ni Terence sa pagsipa ng kotse, sa kabilang banda, ay pagsubok din para sa kalbo. Ayon sa sinabi ni Trixie at ng binata, ang unang laban ay kadalasang inihahanda para sa mga baguhan. Ang kalbong ito na may salaming pang-araw ay malinaw na isang veterano, hindi isang baguhan. Ang kanyang katahimikan at kawalan ng pagtutol ay lalong naghinala kay Terence. Karaniwan ay negatibo ang reaksyon ng mga tao sa ilang lawak, depende sa kung gaano kalakas ang kalaban, ngunit walang sinabi ang taong ito. Hindi ito tugma sa gangster personality niya kanina. Bumagal siya. Masayang sabi ni Trixie. "Ha?" Ngumiti lang si Terence. Isa pang na hinalang hakbang. Sa husay niya, hindi dapat bumagal ang kalbo, unang cycle pa lang ito sa kalsada sa bundok, hindi naman ito matigas na biyahe basta stable ka sa manibela. Kahit ang mga normal na driver ay hindi mahihirapang hawakan ito, lalo pa ang isang master ng drifting tulad nitong kalbo dito. Ngunit siya ay bumagal. Ang ganitong uri ng bahagyang halatang aksyon, gayunpaman, ay napansin lamang ni Terence. Trixie, na nasa ilalim ng rush ng adrenaline, ay magkakaroon ng problema sa pagpuna. Ang nakakalito kay Terence ay ang intensyon ng kalbo. Gusto ba niyang makuha ang 200,000 na iyon mula kay Trixie, o ano? Si Terence mismo, ay hindi maniniwala kung may iba pang dahilan, dahil nakipagkarera siya kay Trixie nang wala sa sarili.
Maliban kung, syempre, ang lalaking ito ay nagmamasid kay Trixie o Terence, at naghahanap ng pagkakataong mag-strike. Gayunpaman, napakaraming mga pagkakataon ang pagtingin sa mga bagay na nangyari, posibleng may kaaway ang naglatag ng mga planong iyon. Palaging alerto si Terence, at nag-iingat na siya sa lalaking ito, anuman ang kanyang intensyon. Dahan-dahan lang, kung gusto niya. Isang ngiti ang sumilay sa mukha ni Terence habang hinahampas niya ang gas, at, sa dagandong mula sa makina ng Audi, sumambulat ang sasakyan ni Terence at Trixie. Nararating na nila ang daan sa bundok, ngunit hindi man lang bumagal si Terence, talagang bumibilis pa rin siya. Naghiyawan ang mga taong nanunood na may binocular. Hindi mo kailangang magdahan-dahan kapag umaakyat sa kalsada sa bundok, ngunit hindi pa nila nakitang may mas mabilis na pumunta sa puntong iyon. Iyon ay pagpapakamatay. Naunawaan din iyon ni Trixie. Noon ay nanunood lamang siya ng mga taong naghaharutan, ngunit kahit sa kanyang mga sesyon ng pagsasanay ay tinahak niya ang landas na ito noon, nang walang pressure ng isang karera. Alam niya na kapag umakyat sa kalsada sa bundok, hindi ka dapat bumilis. Mas mabilis ang mga tao sa mga tuwid na kalsada, hindi sa mga curved mountain na kalsada tulad ng ginagawa ni Terence. Honey, bakit ang bilis mo? Nag-aalalang sabi ni Trixie. Paano ko siya malalampasan kung hindi ako mas mabilis? Matamlay na sinabi ni Terence, na parang natural na gawin. Pagkatapos ng ilang antas ng acceleration, dumaan siya sa Rover sa isang iglap, mas mabilis pa rin kahit na nakarating na sila sa mountain road. Isang mabilis na pagliko ang nasa harapan nila, ngunit mas mabilis pa rin ang takbo ni Terence. Nagsimulang sumigaw si Trixie ngunit hindi ito dahil sa takot, ito ay dahil sa pananabik. Iyon ang unang pagkakataon na nakaranas siya ng acceleration bago ang mabilis na pagliko, at ang ganitong uri ng panganib ay matindi ngunit nagtiwala pa rin siya kay Terence. Ito ay bulag na pagtitiwala, ngunit ang iniisip niya ay na kahit mamatay siya, mamamatay siya kasama ni Terence, at pagkatapos ay wala siyang pagsisisihan sa buhay na ito. Kung kaya nilang maging mag-asawa sa kabilang buhay, matatawa pa siya sa tuwa. FK? Baliw na baliw. Napatalo ng kalbo, nagulat nang makitang bumibilis pa rin ang Audi nang makarating sa mabilis na pagliko. Maaaring ang taong ito ang nangunguna sa tuktok ng mga magkakarera, o siya ay baliw. Who the hell drove like this, stepping on the gas pedal at paliko? Nais ba niyang mamatay? Ngunit, pinatunayan ng sumunod na nangyari ang kanyang hula si Terence ay sa katunayan ay isang nangungunang racer sa klase. Sa mismong mabilis na pagliko, hindi pinabagal ni Terence ang sasakyan, ngunit nagpower slide sa pagliko sa isang tuloy-tuloy na paggalaw, hindi ito mas mahina kaysa sa drift move na ginawa ng kalbo kanina. Naging matigas ang mukha ng kalbo, hindi niya inaasahan na si Trixie ang nagdala ng isang master racer dito, hindi ito sa kanyang inaasahan. Iniisip niya noon na si Trixie ay isang maliit na biktima lamang, sumasayaw sa loob ng kanyang mga palad. Ang kanyang kamatayan at buhay ay nasa kanyang kontrol. Ngunit ngayon, ang lahat ay lampas sa kanyang inaasahan, hindi na siya basta biktima, at hindi ito habulan ng pusa at daga, ito ay isang tunggalian. Malamig na ngumiti ang kalbo. Hindi mahalaga kung gaano kahusay ang kanilang husay dahil Audi ang napili nilang kotse, kung gayon ang kalalabasan ay tiyak na matatalo siya. Walang gaanong magagawa ang isang Audi kung ihahambing sa isang malakas na Land Rover. Hanggat seryoso ang kalbo, si Terence ang magdurusa sa pagkawala. Nagsimula na ring bumilis ang kalbo nang nagpatuloy ang takbo ng Audi, balak niyang hintayin ang kalaban, ngunit ngayon ay naabutan na. Binilisan niya, at gayon din, hindi man lang bumagal nang maabot ang mabilis na pagliko. Binilisan pa niya. Ang hakbang na ito ay nagpasindak muli sa mga tao, sila ay naghiyawan at naghiyawan. Hindi ito dapat na isang karera, ngunit ito ay naging ang pinaka-nakakaaliw na tunggalian pa. Ang mga tao ay nagsimulang tumawag sa kanilang mga kaibigan na hindi pa nakakarating, na nagyayabang na na-miss nila ang pinaka-nakapagpapalaking eksena kailanman. Mga drift at power sides. Nagpatuloy ang kalbo sa pagbilis at pag-anod. At ang malaking distansya sa pagitan nila ay unti-unting lumiit, napakabilis. Sumimangot si Terence, tila minamaliit niya ang kanyang kalaban.
Si Terence ay maaaring hindi isang profesional na magkakarera, ngunit siya ay sinanay ng husto kung siya ay sasali sa isang world-class na torneo, siya ay makakapaglagay sa mga nangungunang pwesto. Ang ganitong uri ng lakas ay higit pa sa sapat para sa mga karera sa ilalim ng lupa, hindi kasama ang kalbo. Hindi nagtagal at napagtanto niya na ang husay ng lalaking nakasuot ng salaming pang-araw ay hindi mas mababa sa kanya. Ang antas ng kakayahan na ito pagdating sa karera ay pagmamay-ari lamang ng iba pang profesional na mga racer o assassin na dumaan sa parehong uri ng matinding pagsasanay. Isang bahagyang pag-aalala ang lumitaw sa mga mata ni Terence. Kung wala si Trixie dito, maaari siyang maging sukdulan sa tunggalian na ito kasama ang magkakarera, ngunit ang paggamit lamang ng kakayahan upang labanan ang kaaway ngayon ay imposible. Ang kanilang mga kasanayan ay pareho, at kaya ang pagkakaiba ay dumating sa kotse. Ang kotse ng kaaway ay tiyak na may mas kapangyarihan kaysa sa kanya. 1069. Ang rover sa likod nila ay palapit ng palapit, at si Terence ay bumaantong hininga ng mahina. Tila kailangan niyang sumuko sa karera, kung hindi, ang kahihinatnan ay talagang napakahirap. Ngunit, kahit na pinaplano ni Terence na talikuran ang karera, ang rover ay tila walang planong sumuko kay Terence. Nagpatuloy ito, bumibilis sa Terence. Honey, humahabol siya? Anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Sabi ni Trixie, napatalo nang makita ang charging rover. Sumimangot si Terence at hinawakan ang kamay ni Trixie, pinaihit ang manibela at inilapit ang kotse sa pader ng bundok, nag-iwan ng espasyo para makadaan ang rover. Sa paraan ng pag-charge ng rover, matatamaan si Terence at lilipad mula sa bundok kung hindi siya umiwas. Ang taong ito ay walang pakialam sa kanilang buhay, o marahil, iyon mismo ang kanyang intensyon. Anong mali? Tumigil si Trixie, hindi maintindihan kung bakit gustong ihinto ni Terence ang pader ng bundok. May problema sa kotseng iyon, maaaring isa sa mga kaaway ko. Ang boses ni Terence ay napakahusay sa kabila ng panganib na kanilang kinaroroonan. Siyempre, inakala ni Terence na ang kalbo ang naghahanap sa kanya, hindi si Trixie. Sa kanyang pananaw, siya ang humihila kay Trixie sa lahat ng problemang ito. Kung tutuusin, lahat ng mga kaaway na iyon mula kanina sa Starfield ay pawang pinupuntirya siya. Huminto si Trixie, walang malay na tumatawag habang lumilingon sa likuran upang makitang itinoon ng rover ang ulo nito sa kanilang sasakyan. Nakita rin ito ni Terence, at mabilis na muling pinaandar ang pedal ng gas, pinasabog ang Audi pasulong, ngunit, gayunpaman, ang sasakyan ay nataman pa rin ng rover. Isang slam ang tumunog, at alam ni Terence na matindi ang pinsalang idinulot sa likod ng Audi. Tama siya, hindi nandito ang kalbo para makipagkarera, nandito siya para pumatay. Bumalik ka, yakapin mo ang katawan ko at huwag mong bibitawan. Mabilis na sabi ni Terence. Ay, sige. Hindi alam ni Trixie kung bakit, pero hindi man lang siya natatakot. May masamang tao na sinusubukang kunin sila, ngunit hindi siya natatakot, para lang siyang nasa isang action movie. Dahil sa presensya ni Terence, mas naging ligtas siya. Ito ay malapit nang maging isang napakabihirang pagkakataon sa kanyang buhay, malapit na siyang makaligtas sa isang karanasan sa buhay at kamatayan kasama ang kanyang mahal sa buhay, bagay na pinangarap ng maraming mag-asawa. At kaya, si Trixie ay nagsimulang makaramdam ng kaunting pasasalamat sa kalbong ito, ipinagkaloob na sila ay nakaalis dito ng buhay at mapayapa. Ibinigay ni Trixie ang gulong kay Terence, inikot ang kanyang katawan, at niyakap siya ng harapan. Ang kanyang katawan ay maliit sa unang lugar, kaya kahit na masikip ang espasyo, hindi ito isang abala. Ngunit ang kanyang dibdib ay sumiksik sa yakap ni Terence, at ito ay nagbomba ng dugo sa utak ni Terence, lalo na sa paraan ng pagkakaupo nito sa kanya. Ito ay nakapagpapaalaala sa isang maalamat na esport. Ito ay nagparamdam sa kanya ng higit na pagkasabik. Ganoon din ang nararamdaman ni Trixie. Kung maaari, talagang gusto niyang kunin pa ang kanilang posisyon. Dahil napagpasyahanan niya si Terence, kung gayon hindi na mahalaga kung mabuti man siya o masama, hindi na siya binigyan ng panahon ng kondisyon niya para magloko sa mga bagay na ito. Kaya gusto niyang mas mabilis na umunlad ang kanilang relasyon. Hindi niya gustong mamatay bago malaman kung ano ang pakiramdam na gawin ito sa isang tao. Nakakainis lang. With that attitude,
she didn't have any reservations of a woman anymore. Wala na siyang pakialam kung nakakahiya man o hindi, dahil nakapagdesisyon na siya sa kanya. Sa isang slam, muling hinampas ng Rover si Terence, na ikinakunot ng noo nito. Sa ganitong sitwasyon, hindi na niya magagamit ang kanyang normal na antas ng kasanayan, at hindi rin siya maanod sa mga pagliko. Kung siya ay masampal muli ng Rover sa kalagitnaan ng pag-anod, ito ay nangangahulugan ng kamatayan. At kaya ginamit ni Terence ang regular na diskarte kapag umabot sa liko, bumagal at itinulak ang manibela kahit ganoon, halos mawalan siya ng kontrol ng Rover. Sumigaw si Trixie, nagpanik sa gitna ng pagyanig at panginginig, anong gagawin natin, honey? Si Terence ay nagmamaneho, ngunit siya ay nag-iisip pa rin ng mga solusyon sa parehong oras. Kung wala si Trixie, maaari na lang niyang ihinto ang sasakyan at inatake ang Rover. Ang isang mistake ay hindi matatalo, ngunit ang isang normal na epekto ng kotse ay mapapamahalaan sa proteksyon ng Chisha ay may kumpiyansa na sipay ng buong kotse na iyon mula sa bundok. Ngunit narito si Trixie, at hindi niya kayang iwan lang siya sa kotse at tumalon, at kung siya ay tumalon kasama si Trixie, kailangan niyang takpan ang kanyang chi sa kanyang katawan, kaya imposibleng atakihin ang Rover. Habang tinitingnan niya ang kanyang mga pagpipilian, ang Rover ay bumangga muli sa kanila. Halatang paparating sa kanila ang kalaban, kaya walang kwenta ang pag-iwas kung guguluhin niya ito, baka itaboy lang nila ang bundok. Kotse ko. Nakita ni Trixie na ang likod na glass pane ay pumutok na sa hugis ng spiderweb, napakasakit nito sa kanyang puso. Ito ang kanyang minamahal na kotse. Isa pang mabilis na pagliko ang dumating, isa na mas mahigpit at biglaan kumpara sa lahat ng kanilang mga naunang pagliko. Isang tingin sa Rover na nakabunggo sa kanila at ang puso ni Terence ay nanikip. Kung wala siyang gagawin, tiyak na babagsak ang sasakyan nila sa bundok sa pagliko nito. Kumapit ka at huwag gumalaw. Sinimulan ni Terence na i-channel ang kanyang Art of Dragon Mastery. Sa isang sitwasyong tulad nito, ang mga kahihinatnan ng pinsala kay Trixie ay hindi maiisip, kaya't si Terence ay kailangang tiyakin na ang kanyang chi ay naruroon upang ayusin siya sa sandaling matanggap niya ang mga sugat na iyon. At pagkatapos ay si Terence gumawa siya ng napakatapang na desisyon. Tila napansin din ni Trixie ang kagipitan ng sitwasyon, mabilis siyang kumapit kay Terence, tulad ng isang sloth, halos ganap na dumikit sa kanya. Ngunit si Terence ay walang oras upang tamasahin ang masaya at malambot na katawan na dumikit sa kanya, bigla niyang natapakan ang preno, gamit ang pader ng bundok upang tulungang ihinto ang kanyang mabilis na sasakyan sa mismong liko. Ang kalbo ay naghihintay din ng pagkakataong ito. Walang alinlangan, ang pagliko sa harap nila ay ang pinakamagandang lugar para asikasuhin ang kanyang problema. Isang mapanuksong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha nang makita niyang itinigil ni Terence ang kanyang sasakyan. Sa ganitong sitwasyon, hindi mahalaga ang paghinto o hindi paghinto, kamatayan ang naghihintay. Naisip kaya ng taong ito na ang bigat ng kanyang Audi ay makakapidyaw sa impact ng Rover. Malakas na natapakan ng kalbo ang gas. Kahit na huminto ang Audi, may kumpiyansa siya na kaya niyang itulak ang kotseng ito palabas ng bundok ng walang problema. 1070. Gayunpaman, bago pa man tatamaan ng Rover ang Audi, muling binitawan ni Terence ang preno, hinayaan ang kotse na dumalsdas pasulong. Ito naman ay lumikha ng isang ilusyon. Dahil nabasag na ang mga backlight, inisip ng kalbo na hindi umaandar ang sasakyan ni Terence, kung tutuusin ay palagi itong umaagos patungo sa gilid ng bundok. Kaya lang ang kalbo ay nagmamaneho ng napakabilis na hindi niya masabi. Ang lahat ng ito ay nangyayari sa isang iglap, ginamit iyon ni Terence sa kanyang kalamangan at lumikha ng isang ilusyon. At kaya, sa oras na ang Rover ay tumama sa Audi, ito ay halos nasa ibabaw ng bundok bago pa man ang impact. Tinapakan ni Terence ang pedal ng gas, at nahulog ang Audi sa bundok. Hindi pa rin alam ng kalbo sa likuran niya ang napipintong panganib, at tinatapakan pa rin ang pedal ng gas na iyon para patalsikin si Terence mula sa bundok. Ngunit ang Audi ay nahulog na. Nang maramdamang may mali ang kalbo, ang kanyang dalawang gulong ay bumagsak na sa paamano, at huli na lumipad na rin ang kanyang sasakyan. Napasigaw si Trixie habang nahulog ang Audi sa bundok.
Pagkatapos ng ilang roll at slams, patay na sana ang dalawa nang walang pag-aalinlangan kung hindi dahil sa chi na nagpoprotekta kay Trixie, kahit na sa kabila ng mga airbag na lumabas lahat. Sa isang matinding roll tulad nito, ang kotse ay naging ganap na baluktot sa hugis, at ang mga protokol ng kaligtasan ay walang epekto kahit ano. Nagsimula na ring magliyab ang sasakyan, at kung hindi sila agad tumalon, mas malaking panganib ang naghihintay sa kanila. Hindi pinapansin ang mga sigaw ni Trixie, ginamit niya ang kanyang chi para sipain ang pinto, at tumalon sa mid-roll na bitbit si Trixie. Fu! Tinapik siya ni Terence sa likod, na may nakaka-relax na ngiti. Sige, Trixie, okay na. Dinilat ni Trixie ang kanyang mga mata, iniisip niyang malapit na siyang mamatay, kaya hindi siya masyadong matino. Mahal, patay na ba tayo? Hindi, ngumiti si Terence, hindi kita hahayaang mamatay. Talaga. Napakurap si Trixie, agad na naalala ang sakit na mayroon siya, natahimik. Tila naramdaman din iyon ni Terence, bumantong hininga at tumango, oo. Ito ay isang mabigat na pangako, at si Terence ay nagsasalita ng malalaking salita, ngunit talagang ayaw niyang mamatay si Trixie. Unti-unti, talagang sinimulan niyang mahalin ang kakaibang manggugulo na ito, at kung maaari, gusto niyang gugulin ang kanyang buhay kasama siya, ngunit ito ay pansamantalang ilusyon lamang. Pinky promise. Inilahad ni Trixie ang kanyang kamay, na parang may gustong patunayan. Naramdaman lang ni Terence na bumigat ang kanyang puso sa katigasan ng ulo na ipinakikita ni Trixie, na para bang gusto niyang gamitin ang ganitong uri ng psikolohikal na kasinungalingan para pigilan siya sa kawalan ng katarungan ng kapalaran. Sige, inilabas ni Terence ang kanyang pinky at ikinabot ito sa kay Trixie. Medyo masaya daw siya. Maya-maya, bigla niyang naalala ang nangyari, hindi tayo patay. Nakaka-excite yan, honey, ang galing mo. Parang bungee jumping, parang nasa gilid ng kamatayan. Ang kotse mo. Itinuro ni Terence ang kotse na matagal nang sumabog. Oh, tama, saan nagpunta ang taong Land Rover na yan? Nakakaloka, ginugulo ang kotse ko ng ganyan. Kukunin ko ang mga eyeballs niya at tatapakan. Terence honey, kailangan mo akong tulungan. Sabi ni Trixie, asar matapos makitang naging bola ng apoy ang kanyang sasakyan. Ito ay isang kotse na ginugol niya ng maraming taon ng allowance, at nawala ito. Bahagyang nakahinga si Terence habang nakatingin sa nahulog na Rover sa di kalayuan. Ang kalbo ay swerte, maaaring lumipad din ang kanyang sasakyan mula sa bundok, ngunit dahil sa Audi na bahagyang hamarang sa momentum nito, nahulog lamang ito sa kalsada sa bundok sa ibaba ng paamano, hindi lumipad ng buo mula sa Mount Ian. Doon. Hihilingin natin sa kanya na magbayad ng kompensasyon, itinuro ni Terence ang magulo na katawan ng Rover sa di kalayuan. Ang kalbo ay abala sa pagsisikap na iligtas ang kanyang sariling buhay, kaya natural na hindi niya nakita sina Terence at Trixie na tumalon sa kanilang sasakyan. Pagkatapos niyang magpakatatag sa kalsada sa bundok, nagsimula siyang tumawa. Ha, hindi mo ako mapapatay. Yung bastos na yun, nangungulit, gumagamit ng matalinong galaw para hilahin ako pababa kasama niya. Hindi ganon kadali. Tawa ng tawa ang kalbo habang nakatingin sa nasusunog na tipak ng Audi metal sa ibaba niya. Inilabas niya ang kanyang telepono at mabilis na nagpadala ng isang recording sa isang numero. Ang recording na ito ay sa sandaling lumipad ang Audi sa Mount 9, at nang ito ay sumabog. Natanggap ang mensahe, at tumunog ang telepono. Gaya ng inaasahan, tuwang-tuwa ang receiver. Hello. Malamig na ngumiti ang kalbo, Dragon Peak. You got the videos right. Sino ka? Anong nangyari kay Trixie? Mabilis na sabi ni Thomas. Dragon Peak ang kanyang codename sa mga misyon, at tila kilala siya ng kaaway na ito. Habang may kausap siya sa telepono, gumawa siya ng hand gesture sa kanyang mga tauhan para i-trace ang lokasyon ng GPS. Sa ngayon ay maaaring gumamit ng numero ng telepono upang matukoy ng tumpak ang lokasyon ng tumatawag. Tinawag ni Thomas si Trixie pagkatapos na makita ang video, ngunit naka-off ito katulad din ng kay Terence. Para matiyak na hindi sila maabala sa karera, pareho nilang pinatay ang kanilang mga telepono. Ang pagkakita sa kanyang anak na babae na lumipad mula sa bundok sa video at sumabog sa metal ay nagpasikip sa puso ni Thomas.
Ang kanyang anak na babae ay walang gaanong oras na natitira, kaya kahit isang araw na kasama ang kanyang anak na babae ay napakahalaga sa kanya. Ang unang naisip ni Thomas ay ito ang kanyang kaaway. After all, noong to send this video his phone this had to be a powerful man. Sino ako? Hindi mo ba alam, Thomas? Ha. Namatay ang kapatid ko sa iyong mga kamay, at ngayon ay hahayaan kitang matikman kung ano ang pakiramdam ng mawala ng mahal sa buhay, haha. Malupit na tumawa ang kalbo, ano ang pakiramdam? Sariwa ba? Isang malakas na bam at patay na ang anak mo. Ang sarap sa pakiramdam. Kung pupunta ka ngayon baka may makita kang abo, kung hindi man lang masusunog ang abo. Galing ka sa Redcon case. Hulaan ni Thomas pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.